Halina't samahan niyo po ako. Pupunta po tayo sa kubo ng tito ko. Dito po siya nakatira. Hindi po sa amin ang lupa at nangungupahan lang po kami. Yung upa depende po sa lawak ng bahay. Yung sa kanya 50 kada buwan. Hindi siya pumasok ngayon sa trabaho, pumunta lang siya doon para magpakain ng mga alagang manok ng amo niya. Speaking of manok, pinapakain na pala niya yung manok na dinala niya nung nakaraang araw, yung manok na sugatan at bihag ng manok ng amo niya. Nakarecover na pala ito mula sa sugat at malakas ng kumain. Aalagaan daw niya ito at ilalaban daw niya pagdating ng araw. Ito ang sumasalubong sa kanya galing trabaho. Nakainom pala siya diyan. Madalas yan tuwing hindi siya pumapasok or day off niya. Ito pala ang loob ng kubo niya. Dito yung kusina at dito naman ang higaan niya. Wala siyang kuryente dito pero may solar kaya maliwanag. Pinadalhan siya ng solar ng pamangkin niya na doon sa Maynila. Halina't pasukin natin ang kwarto niya. Nasa second floor pala ang higaan niya. Pasensya na po at medyo makalat. Alam niyo naman na siya lang mag-isa. May freedom siya maglinis man o hindi. Palagi siyang may pampatay ng lamok kasi wala siyang kulambo. Sanay na ang katawan niya sa usok. Mayroon pala yan sa loob bahay ng anay kung tawagin dito sa amin. Yung anay isang klase ng langgam. Bundok na at yun ang nagpapatibay ng kubo niya kaya kahit anong bagyo hindi ito napapadapa. Ito lang po muna.